Nabudol ang isang ginang ng isang trucking service na nakita niya online. Nagbayad siya ng 100,000 pesos pero hindi na ihatid ang kanyang mga gamit sa lilipatang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Babalik na sana sa kanyang probinsya sa Digos City, Davao del Sur si Ana para doon na manirahan. Sa dami ng gamit niya sa Parañaque, napahanap siya ng door-to-door lipat bahay service sa social media. Isang nagpakilalang Kevin Ducoy Navales ang napili niya. Ang budget lang dapat ni Ana para sa lipat bahay service ay 50,000 pesos. Pero dahil napuno at siksik sa truck ang mga gamit niya, siningil siya ni Kevin ng 100,000 pesos. Sa huli, nagkasundo silang 80,000 pesos na lang ang ibabayad. Ilang araw matapos magkasundo sa presyo, hinakot na ni Kevin ang mga gamit niya. Nagbayad na rin si Ana ng 80,000 pesos. Dapat sa loob ng 4 na araw, nakarating na ng Mindanao ang mga gamit ni Ana. Pero kahit isang update, wala siyang natanggap. Nung niresearch ko po yung pangalan niya, ang nakita ko po post na na-scam din daw sila ni Kevin. Habang nagbabakasyon sa Pilipinas ang OFW na si Mike, bigla siyang nakatanggap ng isang text mula sa PhilPost. Ang nakalagay sa text, may dumating daw na package para sa kanya sa post office. May kasama itong link sa text. Ang sabi sa kinlik niyang link, kailangan niyang magbayad ng 17 pesos para sa redelivery. Dahil may inaasahan daw na package si Mike, nagbayad siya. Pero nagulat siya na matapos ang 10 minuto, nakansela raw ang time deposit niya sa isang digital bank at nailipat sa savings account niya. Mula sa account niyang may lamang kalahating milyong piso, 280,000 pesos ang natangay. Nabiktima pala si Mike ng smishing scam. Nung nawala ng antok ko, siguro dahil nataranta ako doon, kung di ako nag-respond kaagad, nalima siya. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert ngayong linggo 4:45 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.